Hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Alam nyo mga minamahal, meron talaga akong napansin dito sa mga dutae. Kasi every week na lang talaga, meron silang issue. Lagi silang pa-viral eh. Kung hindi man si Sarah ang nagva-viral po yung mga attack dogs nila. So, by the way mga minamahal, alam nyo naman po yung binitawang salita ni Sara Duterte, no? Talagang, actually napapansin ko itong si Sara Duterte, parang baon na eh. Habang baon na baon si Sara Duterte, si Cathy Binag naman, baon na baon sa utang. You know what guys, ito kasi yung punto ko dito. Itong mga Duterte na to, kapag medyo wala ng issue, yung ginagamit nila is yung mga attack dogs nila. So, sino-sino yung mga attack dogs nila? Oh, si Morales, si Cathy Binag, tapos kung ano-ano pa, yung Pulboronic video. And then, kapag medyo panis na, si Sara Duterte naman yung aatake. Ano yung atake kahapon ni Sara Duterte? Na pinuntahan daw ni Amy Marcos at ni PBBM si Sara Duterte. And inaalok na maging katandem kasi hindi daw po talaga ito mananalo kung hindi tumandem si Sara Duterte sa kanila. Alam nyo mga minamahal, ang taas talaga ng apog ni Sara Duterte. Kung yung mga Duterte ay malakas, dapat sana si Bongo nag-pursue. Di ba mga minamahal? Kung malakas sana ang mga Duterte, sana si Bongo nag-pursue. Or di kaya sana si Isko ay nanalo. Diba, nagigets niyo yung punto ko? Kasi ang sabi nga ni Sara Duterte, kung wala ako, hinahabol-habol nila ako, kung wala ako, hindi sila mananalo. Ang taas ng apog niya, mga minamahal, to the point na talaga ako naiinis ako, na nanggigigil. Kasi, like, parang gusto niyang i-emphasize na walang utang na loob yung mga Marcoses sa kanila. Which is in the first place, walang magiging presidenteng Duterte kung walang mga Marcoses. Did you really get my point, guys? Way back 2016, ano yung pambubudol ng mga Duterte sa mga Marcoses? Okay, sige. Pag 6 na buwan hindi ko na-solve yung crime rate sa bansang Pilipinas, ako ay magre-resign bilang presidente at ipapalit ko si Marcos. Sinabi niya yan. Sinabi yun ni Duterte, kinausap niya si Amy. Binudol niya ang mga loyalist. So itong si Amy, syempre madami pa din ang nag-aantay. Madami talaga ang nag-aantay sa pagbalik ng mga Marcoses. Lalo pa tingnan nyo naman yung naging boto ni PBBM noong 2016. Diba? As a vice president. 2016 as a vice president. Ano yung nangyari? Ilan lang, 100,000 lang yung lamang ni PBBM kay former Vice President Leni Robredo. Anyway, ayaw na nating mag-deep down sa ganung topic kasi baka may magalit sa akin mga kakamping, pero binabalikan ko lang yung mga panahon na yon. So, nakukuha niyo yung punto, mga minamahal. Wala pong Duterte kung wala ang mga Marcoses. So, in the first place, bakit ikaw yung hahabulin? Kayo nga tong naghabol sa mga Marcoses noon. Tapos ngayon sobra-sobra yung paninira ninyo. Yan yung sinasabi ko sa inyo mga minamahal na kapag baon na talagang isang tao, kung saan-saan kumakapit. Kung ano-ano yung sinasambulat. Sila Sara kumakapit dito sa sa tawag dito, sa Marcos resign. Marcos addict. Marcos Pulboron. Marcos drug test. Diba? Ang daming kinakapitan nila. Destabilization effort. Kinakausap yung mga retired and mga active PNP. Diba? Samahan nyo pa ng mga attack dogs. Sino yung mga attack dogs na mga character unlock nila? Nandyan si Morales, si Bato, si Go, si Padilla. Tapos yung recent, si Cathy Binag. Which is, ang bilis malaos ng issue nila. Tingnan nyo, ang bilis malakas. Ngayon, pag-usapan natin si Cathy Binag. Pag-usapan natin kasi mga minamahal, hindi pa ako nakaget over sa babaeng hitad na to. At naniniwala ako na malaki talaga. Sobrang laki mga minamahal ang impluensya ng pera kaya nagsalita si Binag. Kasi may papakita akong screenshot sa inyo. Ito. Meron po siyang pinagbebentahan ng alahas. Wait lang. Yan Yan. Hindi nyo man siya mabasa, pero ito basahin ko na lang sa inyo para iwas
iwas kaso. Naniniwala ako na si Cathy Binag is under influence ng pera. Di umano. Kasi hindi naman to magsasalita kung walang pangangailangan. Kagaya ni Sara Duterte, hindi siya mag-aamok dito kay Senator Risa Hontiveros kung hindi matindi ang kanyang pangangailangan. Oh, bakit? Kasi gusto niya, yung budget sa kanya, ayaw niyang mapunta sa ibang ahensya, duplicated lang naman yung kanyang trabaho. Ang daming mga klase ng trabaho na hindi kagagaya sa iba, pero ba't kagaya-gaya? Mga minamahal, pwede niya namang, si Sara Duterte. Yung issue na niya, di ba, sa burial, food, medical assistance, under po yun ng DOH, under po yun ng DSWD, under po yun ng DOLE. Di ba, duplicated yung kanyang mga pinopropose sa kanyang budget. Bakit hindi siya mag-isip ng mas unique? Oh, kagaya na lang ng strategy natin sa West Philippine Sea. Di ba mga minamahal? Ganon. Kaso wala eh. Di ba, ayaw niyang mawala sa kanya yung budget. Kagaya din dito kay Cathy Buni. Di ba? Under influence of money. Kaya niya nagagawa ang lahat ng ito. Oh, meron siyang chinat. July 11, 2022. Hi ate, blank. Di natin pwedeng banggitin yung pangalan. Pero I think anak to ni Enrile. Charis! I don't know ha. Hindi ko lang alam. Sabi ni Cathy Buni, sorry to disturb you. Ba't kakapalan ko na mukha ko sa'yo? I am actually selling of my jewelry. I know madami ka na talaga, but just taking my chances lang kasi I am using the money to restart my life. Like doing business venture also. So ano yung implication nito mga minamahal? Si Cathy Binag ay naghihirap na. So, survival ang kanyang ginagawa. Naghihirap si Cathy Buni kasi nga, yung inaasahan niya lang is yung mga sustento galing sa ama ng mga anak niya. Mataas din kasi yung mga minamahal yung apog nitong babaeng to. Yung lifestyle inflation. Hindi talaga, no? Basta talaga kavit eh. So ngayon, tingnan nyo makukuha nyo yung punto dito kung bakit ko nasabi na itong si Cathy Buni is under influence by money. Oh, for sure nakarating sa'yo na I didn't get any cash or properties talaga kay Tony Boy. Kasi binawian siya eh. Kasi naka-corpo only one and also the property in US na niloko pa nila ako. But it is okay. Money naman niya yon. Oh, I'd rather choose peace daw. Peace of mind and happiness kaysa sa pera as I know naman how to work also. I am now in Dubai, brought luxury media magazine here and did put up a media and events company too. We will launch it on September. Hopefully, or first week of the month, I am now fixing my residency here and with goods guidance, maging maayos ang transition ng buhay ko at natroma ako sa Manila sa mga tao. Natroma ka, bumalik ka pa dito. Tapos mga minamahal, itong si Madam, pinipilit niya talaga. Sabi niya, pardon mo, if naglakas loob ako kasi I am taking to people who I think I can trust lang. I want to restart a life na ate. So I will simplify and sell my things kasi hindi ko also nagagamit and for investment talaga. So ano yung binibenta niya mga minamahal? Ito. Ring. Ring yung binibenta niya. Sana si Sara Duterte pinagbentahan mo niyan. Diba? So to be, mga minamahal, hindi na natin kailangan mag-deep down sa ganyang conversation na yan. Pero yung punto dito, under influence ng pera, itong si Cathy Buni. Kaya nagkakaganyan, kaya naninira. Kaya nga sabi ko sa inyo, si Sara at si Buni, same lang yan. Kaya sabi nga nila, same feather flocks together. Yan yung mga attack dog ninyo. Ang daming issue. Issue sa pangangabit, issue sa mali-mali yung kanyang mga statement, kino-cross-examine, Cathy Binag versus Cathy Binag, paiba-iba. Yan ba yung mga ginagamit yung attack dogs?
Mga pulpul, walang utak. Tapos itong si Maharlika kung ano-ano yung mga pa-viral things niya. Mga pa-viral eme. Diba? Ngayon, yung issue ngayon si Sara Duterte. Next month, asahan yung meron na naman silang panibagong issue which is yung pulburon na naman ulit. Ulit-ulit na lang yung pulburon na yan. Hindi na matapos-tapos. Ay. Nakakaloka. Kayo atang mga naka-fentanyl. Anyway, yun lamang po, mga minamahal. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong